Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Ang inyong lingkod ay muling nangungumusta sa 72 countries worldwide na kung saan naroon ang ating mga ka-OFW na ngayon ay sumusubaybay sa ating paglilingkod na pambayan. At isang napakagandang pagkakataon ang aking ibabalita sa inyo sapagkat bukod tangi sa tayo ay namamasyal sa iba't ibang mga lugar ay nadaragdagan ang bilang ng mga OFWs na sa araw-araw na paglilingkod ng pambayan ng ating himpilan ay nare-reach out natin. At kanina ay chinek ko ang software na nagmamonitor sa ating himpilan. Ang SGMon software ay hindi nagbabago sa 72 countries. Ang sumusubaybay, nanonood at nagbubukas sa ating himpilan. So, 72 countries worldwide ang ating kausap ngayon mga ka-Pilipino. Hindi ko sinasabi na lahat ng mamamayan ng 72 countries magka-crash yung ating internet television station kapag sabay-sabay silang lahat, ang bawat mamamayan ng naturang bansa. Pero, isang karangalan na mga ka-Pilipino at mga ka-OFW na alam natin at batid natin na documented na 72 countries ang nanonood sa atin ngayon. Kasama na ang Pilipinas. At karamihan ay ang mga nasa Saudi Arabia. Yan ang karamihan mga ka-Pilipino at sumusunod ang Pilipinas. Bagamat ang pinakamarami sa aming report ay of course ang Amerika. Ngayon, ang aking pinaabot ay ang aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa mga hospital, nasa kanilang mga employer sa iba't ibang bahagi ng mundo na kinabibilangan ng 72 countries. At gayon din, pinaabot ko ang aking pangumusta sa lahat ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas na man din ay umaasa sa kinabukasan ipagkakaloob ng ating mga OFWs. Ngayon, mula sa aking kinaroroonan sa tabi ng Disney at tabi ng DreamWorks Productions ay aming kayong ipapasyal sa Spain. Wow! Sipin ninyo, mula dito sa aking kinaroroonan ay ililipat ko kayo sa Spain. Ang bira to si Calvito. Ano ka? Manananggal, lilipad? Mga ka-Pilipino, isang karangalan na kayo po ay ihahatid ko at makakausap sa Hipapawid. Mapapanood nyo sa ating himpilan live telecast mula rito sa Los Angeles, California, United States of America. Mamamasyal tayo sa Malaga, Spain, na kung saan ay ating kakaugnayin ang isang may pagmamalaki nating OFW sa touring na Miera Jane Balbosa. Magandang umaga sa inyo riyan sa Spain, Miera Jane. Magandang gabi po dito, kuya. Gabi na po dito, alas 6 ng hapon. Alas 6 ng gabi. Samantala dito naman sa amin ay alas 9 ng umaga. Yan. Oh, good morning nga pala. Okay, good evening po sa lahat ng mga listeners natin, sa mga watchers dyan. Sa 72 countries na nakikinig, good evening po sa inyong lahat. Ba, talaga din naman meron ka ba listahan ngayon dyan ng mga babatiin mo para sa ganon ay alam mo, napakarami ang mga nagchichismisan ngayon sa Hula Hook page at nagsisigawan, nagbubugis-ngisan, nagkahalakakan na ngayon ay umaantabay sa iyo. Mamaya magbabasa tayo mamaya ron kung sino-sino at ano ang kanilang mga nice na paibot sa iyo. Go ahead. Okay, gusto ko pong batiin natin dyan yung mga addict dyan sa Hula Hookers, sina Geraldine Polidorio, Mona Anas, Leah Belmonte, Lourdes Malaluan, Evangeline Ilostri, Maria Lisa Gonya, Johnny Tampukaw. Sa nag-iisang princess ko sa buhay na yung anak ko po, si Melissa Jane, Marilu Reyes, Lady Rose, Rodrigo Cole, Jim Peras na siyang tunay at true friends ko dito sa
Facebook. Okay, gusto ko rin batiin dyan ang nag-isa kong kapatid na si Joey Balbusa, si Clara Akain, Fibula Amarados family, at sa nag-iisa kong nanay sa buhay, si Philly Balbusa. At of course, babatiin ko po yung nag-iisa kong boyfriend, okay? Yung happy to be ko po, hi, kay Roel Balatero. At saka sa mga listeners natin dyan, good evening po sa inyong lahat. Nako, sinarham mo ka agad, ano? Kabado ko eh. Sinarhan niya kaagad yung kanyang boyfriend. Silyado. Okay, ngayon ay gusto kong mag-chismisan muna tayo. Ikaw ay nariyan sa Malaga, Spain. Marami mga magaganda at mga kilala mga universidad sa Spain, sa Malaga lalo na. Pero bago yan, ay gusto ko munang alamin kung saan ka galing sa Pilipinas, Miera Jane. Actually, taga Cagayan de Oro. Aba, ang daming mga taga Cagayan de Oro dito sa ating hula hoop. Doon sa Cagayan de Oro siyempre maraming mga lugar-lugar doon. Para sa ganun ay ipapasyal natin sila at ibabalik sa alaala ng Cagayan de Oro. Saka sa Cagayan de Oro mismo? Sa syudad, sa Sabar? Hindi, sa part sa Misamis Oriental po. Pero actually, ako talaga, pinapanganak ako, lumalaki kami doon galing sa Dipolog City. Pero nung namatay na yung tatay ko, yung nanay ko kasi taga Cagayan de Oro, kaya doon lumipat na po kami. Lumaki ka sa Dipolog? Opo. Doon na mismo sa Dipolog. Di ba doon sa Dipolog, unang ibinilanggo si Rizal? Saan banda roon? Sa Dapitan po yun. Yung ni monumento ni Jose Rizal, oo. Sa Dapitan City. Sa Dapitan City. Ayun. Andyan po yung mga tourist spot ng Dakak. Okay. Malapit din yan sa Osamis City, right? Oo, malapit. Okay. Dahil alam mo, palagala si Calpido nung nariyan sa Pilipinas. Way back noon, dyan sa Osamis City, na alaala ko, naliligo pa ako roon sa swimming pool na mainit ang tubig, na natural. At pinapasyalan ko yung mga lugar-lugar dyan. At any rate, lumaki ka sa Dipolog, lumipat kayo sa Cagayan, at doon ka tapos ng iyong pag-aaral sa Cagayan, kanun ba? Cagayan de Oro? Kagaya ng pag-college, doon ako nagka-college. Ganun. Doon sa, dito ka man nag-aral di ay sa sa imong sa imong kurso. Unsa man ang gikuha nimong kurso? Theater secretarial po. Bagay na bagay sa Bisaya ko, ya. Kay dugay man ko nagpuyo sa Davao City. Dito man ang akong kuan. Ang akong una kong pinagtrabahuan sa DXMC, ang himpilan ng radyo ng University of Mindanao Broadcasting Network. 4 na taon ako rong nagsulat ng mga drama. Kaya siyempre alam ko yung mga salita ninyo na Cebuano. Nakaintindi ng bahagya. Pero ang pinaka-importante nito ay nariyan ka ngayon sa Spain. Paano ka natungo riyan sa Spain, Miera Jane? Actually, galing po ako ng Riyadh, Saudi. Doon ako, 2 years ako doon. Tapos yung nakasikan employer po ako, nakataon na nagbabakasyon sila dito, sinama po nila ako. So, ibig sabihin, nagsimula ka sa Riyadh? Go ahead. Sinama nila ako kasi yaya ako yan. Nani po ako ng 2 bata. So, nung pumunta po kami dito, 1 buwan po kami, 3 months akong hindi binibigyan ng sahod ng amo ko, mula pa lang sa Saudi. So, doon, kumbaga, parang napuno na yung pasensya ko sa kanila. Lalagi na nila akong pinapaasa pagdating sa sahod. So, nagkataon yung time nga may Pilipina akong na-meet dito po mismo dito sa location ko. Ngayon, sabi niya sa akin na, ba't ang payat-payat mo? Sabi ko, marami kasing ganito, 2 yung alaga ko. Sabi niya, gusto mo bang tumakas? Sabi niya, takas ka. Sabi ko, talaga? Ayun. Tapos yun, hindi na po nagdadalawang isip. Binigay na sa akin yung number niya. Tapos,
ng mga bandang alas 5 ng hapon yun nangyari. Tapos, kinagabihan ng madaling araw, alas 12 ng gabi doon. Bumaba na po ako ng bahay, tumakas na po ako, dala-dala ko na po yung passport ko. Wow! Pulis! Pulis! May tumakas dito! Maluwag po dito, kuya. Okay. Walang hulihan. Alam mo, pinasasaya lang kita sapagkat alam ko na ang inyong pinanggalingan. Isipin mo, mga yayat ang isang tao, hindi madali yan, mga ka-OFW, mga ka-Pilipino. Kaya, nagagalang ako sapagkat napakarami kong nakakakwentuhan na mga ka-OFW natin, nalalaman natin ang kanilang karanasan, na hindi napakadali. Iniisip kasi ng mga iba riyan ngayon sa Pilipinas na sila ay tumatabo ng pera doon sa kanilang kinaroonan abroad. No, mahiya-hiya kayo. Hirap na hirap kami dito. Nagsimula kami sa pangangayayat hanggang sa kami ay muli pang nangayayat. Ngayon, simulan natin doon kung paano ka napunta riyan sa pagiging OFW. Okay, from Cagayan de Oro, nag-graduate ka ng secretarial. Ano pa ang kasunod? Paano mo natuntunan ang pag-abroad? Talagang plano ko na talagang mag-abroad doon, kuya, kasi may single parent ako, may anak ako nung time na yon. So kailangan kong kumayod. So talaga ako na gusto kong mag-abroad. Ngayon, ito namang may pinapilian ako, Hong Kong, Singapore, pero malaki yung placement fee na hinihingi nila. So, yung Saudi Arabia, free po yun, pero 4 months salary deduction. Kaya yun na lang, doon ko na lang yung Saudi Arabia na lang ang kinuha ko. Liwanagin ko muna yung 4-month deduction. Itong 4 months na ito, saan mapupunta doon sa agency? Doon po sa agency, sa agency po namin sa Pilipinas. Wow. Huh. Tapos, maliban pa diyan, kuya, may 4 months pa na wala ka ring sahod dahil yung 4 months na ibibigay sa agency, tapos yung 4 months mismo, yun ang doon ibabawas yung binigay ng amo ng binibili ng amo ng tawag nito, ticket. So, 8 months na wala sahod. 8 buwan na wala kayo sweldo? Oh my. Ganun po talaga. OMG. Mark, have you heard it? 8 months. Huh? They don't have salary. Is it compared to us? It's kind of like that. Hindi lang ikaw. Kami man dito dahil nagpa-public service kami. Ngayon, anong year nung umalis ka sa Pilipinas? 2006 po. So, bali, meron ka na 7 years as OFW. Opo. Okay, magbilang tayo. 2006, ikaw ay napunta sa Riyadh o Hong Kong muna? Sa Riyadh. Riyadh muna. Ilang years ka sa Riyadh? 2 years po ako doon. So, doon sa 2 years mo roon, doon sa 2 years mong yon, ang nasweldo mo lamang ay 1 year and 4 months dahil deduction yung 4 months tapos another 4 months bali ang sinweldo mo lamang ay 1 year and 4 months. Naku, kahirap naman pala, no? Okay, from Riyadh ang yumaman doon yung mga salbaheng mga agency, mga salbahe ang tawag ko riyan. Nag-aaral nga ako mangkukulam para kulamin ko yung mga mandurugas. Ang kukulamin ko, mandurugas na mga agency, mandurugas na politiko. Yung mga yan ang mga kukulamin ko talaga At ang akin na maipagdadasal na nakaluhod patungo sa altar ay sana magtagumpay ang lahat ng mga OFW na ang bilang na ngayon ay umaabot sa 8 million. Yan ang idinadalangin ko na sana'y magkaisa tayo lahat para paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat, alam mo, hindi sa mga politiko ngayon nakasalalay ang pag-unlad na ating bansang Pilipinas, kundi tayong mga OFW, na kung tawagin ko yan, Mira Jane, ay OFW Generation Unique. We belong to the Generation Unique. Kung mayroon tinatawag na baby boomer,
kung mayroong tinatawag na Generation X, bakit hindi natin establish ngayon na ang ating bansang Pilipinas ay mayroong kakaiba na henerasyon? Ito ay OFW Generation Unique. Kaya meron ako ngayong in-establish na group na ang tawag ko riyan ay OFW Generation Unique. Dalawin lamang ninyo yon kung gusto ninyong mapabilang sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas, mag-join kayo doon. Para sa gano'n, at least alam ng buong mundo na mayroon tayong pagkakaisa na we are establishing, if they have established the baby boomers generation, if they establish the Generation X generation, now is the time for the Filipinos to group together and call themselves the 8 million OFWs as OFW Generation Unique. Sipin mo yan, tayo ngayon ang nagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Ginagamit tayong camouflage ng mga politiko diyan sa ating Pilipinas. Sinasabi, we are booming, ang ating bansang Pilipinas umuunlad. Kanino sila nakasalang ngayon? Kanino sila umaasa? Mula sa 15 up to 20 billion dollars na ating ibinibigay sa ating bansa Pilipinas. Isipin mo yan, di ba? Kaya kinararangal kong ikaw ay kabilang sa OFW Generation Unique. Ngayon, magbalik tayo. 2006 up to 2008, ay saan ka pumunta ulit? Diretso na po ako dito sa Spain. Sa Spain na. Pero ito ngayon, ito ang gusto kong malaman. Gusto ko i-establish kung bakit ka nangayayan. Doon sa iyong pananatili sa Riyadh, at ikaw ay hindi sumasahod dahil sa, siyempre, mayroong deduction, kumusta ang sitwasyon mo roon? Ikaw ba'y kumakain ng normal? Ikaw ba ay tinatrato ng marangal? Ikaw ba ay hindi hinaharas in a double way, sexual harassment or verbal harassment nung ikaw ay nasa Saudi Arabia? Dahil gusto kong malaman kung bakit ka nangayayat. Yan. Ano po kuya, mahirap dahil yung unang amo ko po, yun ang muntik na ko teka doon muna, na sandali bahasa. ha. Sandali, makat kita. Huwag tayong gagamit ng the word amo para sa ganun ay i-uplift natin ang ating kalagayan mga OFWs. As a matter of fact, ayaw kong tawagin na domestic helper. As a matter of fact, gusto kong establish na you are an employee. Huwag natin tawagin na kayo ay mayroong amo o kaya ay DH. Ang i-establish natin dito ngayon para may uplift ang kalagayan natin mga OFW sapagkat ang pagkakilala nila sa atin ay mga DH, domestic helper. Mga kapilipino, hindi kami domestic helper. Kami ay mayroong kontrata, mayroong pinirmahan. So, we are an employee of an employer. Yan. Kaya huwag mong babanggitin yung amo, ha? Kundi babanggitin natin ay employer. At huwag mo rin babanggitin ikaw ay DH, kundi babanggitin mo na ikaw ay employee. Dahil isipin mo sa ating bansang Pilipinas, sa halip na, natatawa ako, hindi mo ba napansin? Noong aming kapanahunan, ang aming mga subjects ay mararangal. Sabagay marangal ngayon. Pero alam mo, sa halip na gumawa ang Department of Education ng Pilipinas ng subject na how to become an inventor, gumawa sila ng subject o kurso na how to become a domestic helper. Isipin mo, very ironic. We are going back sa sibilisasyon natin. Isipin mo yan, anong klaseng pangarap ng mga namumuno ng ating bansa Pilipinas. Nag-create sila ng bagong kurso. Ang tawag dyan ay healthcare. Sa halip na mag-create sila ng kurso na how to become an inventor. Wow! Isipin mo yon. Ang tatalino, ang duduno ng mga Pilipino. Nag-create sila para tayo umalis, para maging domestic helper. Isipin mo yan. Anong klaseng mga politiko yan? Mga leader. Pinababayaan ninyo na bumaba ang uri ng ating bansang Pilipinas. Kukulamin ko kayo dyan eh. Ngayon, so, ngayon na-establish mo, maging sa iyong programa, establish mo na hindi tayo mga domestic helper, kundi tayo ay mga employee. Yan. May contract tayo eh. Ang tawag, di ba doon sa contract ay employer?
Di ba? So, if there's such word employer, if you hired somebody, if you are employer, so, the somebody that you hired is being called employee. Hindi tayo DH. O, di ba? No, ang bira kayo. Makakala ninyo, magagaling kami mga OFW, kita ninyo. Pagkwentuhan namin mamaya, yan, announcer yan, ha? O, kita ninyo, kaganda. O, di ba? Hindi yan DH. Ang bihira mga ito. Ha? Kaya ang tawag nyo sa amin mga OFWs, hindi kami katulong, hindi kami DH, kundi empleyado kami. Yan. Okay, ngayon, kalimutan mo yung the word amo, ha? O kundi employer. Yan din na-establish mo dyan sa programa mo na yung mga nag-request sa iyo ay sabihin mo na sabi ni Calpito, wag natin tanggapin na tayo ay DH. Tanggapin natin na tayo ay empleyado. Ayan. So, doon sa Riyadh, ipagpatuloy natin. Ikaw ay nangayayad. Balik. Kasi gusto ko i-establish sa mata ng mundo na tayo na mga OFWs ay hindi katulad ng kanilang iniisip. So, pagpatuloy natin kung bakit ikaw ay nangayayad. Actually po kuya, yung nakapangalawang employer na po ako sa Saudi, yung unang ko pong employer, ano pa lang ako doon, 6 months. Doon yun ko naranasan yung kamuntika na akong gahasain ng employer na lalaki. Okay. Ipagpatuloy mo yan. Tapos, lumaban ako, syempre, pinaglaban ko yung kumbaga, sabi natin, sa patayan, wala siyang makukuha. Parang gano'n yung nangyari. So, nung nakaanuhan na kami, sinauli ako ng amo kong babae doon sa agency. So, yun, napalipat ako ng pangalawang employer. Yun na po ang nagdadala sa akin dito. Balikan ko yun. Para yung ating mga empleyado ng kanilang employer na kababaihan, gusto ko i-establish na paano mo ito nilabanan nung merong sexual harassment sa iyo? Kuya, nagsumbong ako sa amo kong babae. Kasi nung time na yun, actually mabait yung amo kong babae. So, nung time na yun na, kumbaga, naglalaba, nagwa-washing ako, bigla lang pumasok yung amo kong lalaki. Mm-hmm. So, yun. So, akman na niya akong hahawakan. Alam ko na yung gagawin niya. Kaya nagsimula na akong, sumigaw hanggang sa nakalabas ako. So, nung nakalabas na ko dun sa washing room na yun, nang hinabol din ako ng amo kong lalaki, doon sinaktan ako, pinalo sa ulo. So, doon napasigaw ako, talagang, nang buong lakas ko talaga siyang tinulak. So, nung nakaroon po ako ng pagkakataon na buksan yung main door namin, doon tumakbo na po ako doon papunta sa baba ng mga kwarto namin ng mga katulong. So doon, nagtago po ako doon. Tapos, ang alam ko naman kasi noon time na yun, pwede nilang mabuksan yung pintuan ng mga katulong. Mm-hmm. So, tumakbo naman ako papunta ng kitchen. Kumuha naman ako ng kutsilyo at nagtago ako doon sa closet. Kasi alam ko, pag bubukas niya, mahanap niya ako sa closet, talagang either ako ang mapatay niya or siya. Parang wala talaga kuya, yung buong tapang ko talagang gagawin ko lahat na wala siyang maano sa akin. So, nung time na yun, nang hindi niya ako nakita doon sa kwarto. So, dumating yung isang kasama naming katulong, kasi 7 kaming katulong, ako lang yung Pilipina doon. Ngayon, nagsumbong ako doon, hindi ako ganun pa marunong mag-Arabic. Hindi ko pala alam na yung amo ko palang lalaki, nasa likuran niya. Iniwan din ako nung katulong na Sri Lanka. So, nung buti na lang, sabi nung employer kong lalaki, kalimutan na lang natin na wala pong ginagawa sa'yo. Sabi na ganun, huwag kang magsalita sa asawa ko. Sabi ko, okay, pagbigyan kita, pero pag sa susunod na gagawin mo, ura mismo, magsusumbong ako. So, okay na yun sana, kuya. Pero after 1 month, napapansin ko na sa kanya na iba-iba na yung pagtingin niya sa akin. Parang nakakatakot na. So, naisip ko, kaya na pa ako magsusumbong saka na pag may nangyari sa akin. So, ayun, naglakas loob ako magsumbong doon sa asawa niya. Ngayon, ayaw pa maniwala nung amo kong, employer ko na babae. Sabi niya, nang kailangan mag-usap tayong tatlo.
ayun, nag-usap kami ng tatlo. Ayun, sasapakin naman sana ako ng employer kong lalaki kasi siyempre ayaw niyang aminin. So yun, pinagtanggol naman ako ng employer kong babae. Ngayon, sabi nung employer ko, tumakbo ka dahil hindi na kita kayang ipagtanggol sa asawa ko. Dahil nang galit na yung employer kong lalaki. So, nung tumakbo na ako dun sa kwarto namin, kumuha naman ako ng kutsilyo doon. Hinintay ko siya. Sabi ko hintay. Talagang iyak nang iyak ako. Kumbaga, parang ang pakiramdam ko parang katapusan na gano'n. So, hinabol lang din ako ng employer kong lalaki. Sabi ko sa kanya, lumapit ka, either ako ang mapatay or ikaw. Sabi ko, hawak ko na yung kutsilyo po, kuya. Tapos, ayun, natakot siguro siya, umalis. Ngayon, dumating yung employer kong babae, sabi niya, pack up your things. Sabi niya, pupunta tayo doon sa bahay ng nanay ko. Ayun, dinala niya ako doon. Tapos, after 2 days, sabi niya, isasauli ka na sa agency. Sabi ko, walang problema. Sabi ko, ayokong umuwi ng Pilipinas dahil ayokong umuwi na walang-wala dahil hindi pa nga tapos ako doon sa salary deduction ko doon. So, anong ko. Ngayon, akala ko noon, kuya, ihahatid ako kasama ng employer kong babae. 9 ng gabi yun, kami lang ng employer kong lalaki. So, syempre naman ako. Ang ginawa ko naman, kumuha na naman ako ng kutsilyo at tinago ko dito sa abaya ko kasi nakadamit kami na itim. Ayun, sinakay na ako sa kotse niya, 45 minutes yun bago kami nakarating sa agency. Sa awa ng Diyos naman, nakarating naman kami doon. Tapos, ayun, sinauli niya ako, nakatulog ako ng isang gabi po sa agency. Kinabukasan, nakahanap po ako ng pangalawang employer po. Sa Saudi pa rin iyon? Oo. Yung ikalawa. Wow, what an experience. Saan ka pinukpok nung una? Sa ulo, sabi mo? Dito po sa likod ng ulo ko. Kasi yung uniform po namin, nakatarha po kami, nakatali talaga yan. Wala talaga makikita ang buhok. Tapos yung uniform namin hanggang sa paa po talaga yan. So nung sinampok niya ako dito, yung talaga tarha ng ulo, talagang yan. Nawala talaga. Ano ang ipinasapok niya? Yung palad niya o mayroong hawak na... Oo, yung palad niya. Yung palad po niya. Talagang ang intention ay ko, ne? Ano? Okay. Naligtasan mo ang nakabingit na kapahamakan ng iyong pagka-Maria Clara. Dito sa second na employer mo, ilang years ka dito? Higit 1 taon po. So, bali doon sa una na tamparurong na employer mo. Tatawag kong tamparurong yun. Nakailang buwan ka doon sa tamparurong mong employer? 6 months po ako doon, kuya. Naku, 6 months. Doon ka nangayayat? Doon din, nangayayat din ako doon. Kumusta ang pagkain mo doon? Okay naman. Din, pero hindi mo sasabi na satisfied ka talaga na 3 beses naman kumakain. Opo. Okay. Ngayon, magtungo tayo rito after 6 months, di nasa ikalawang employer ka na sa Saudi Arabia. Kumusta naman ang sitwasyon mo doon? Sa akin naman po, kuya, mababait naman silang mag-asawa. Pero hindi ko naman totally masasabing mababait dahil nga nakikita ko naman kung paano nila minamaltrato yung tagalinis din namin na kasama ko rin katulong na Indonesia. Pero sa akin, mabait din sila sa akin, wala akong masabi. Hindi naman sila nananakit sa akin, kundi doon sa kasama kong katulong po. Ngayon, tanggalin mo yung word katulong. Ay, sorry po. Ano ba masternan, kuya? Allergy ako daw. Sanayin natin sa sarili natin. Mga katulad kong empleyado. Katulad ng kong employer. Okay, po. Empleyado. Yan. Para sa ganoon ay matuto tayo na tayo mga lumalabas ng bansang Pilipinas. Ito ang gusto kong mangyari sa atin na mga Pilipino, mga OFW na lumalabas ng ating bansang Pilipinas. Tinatakan tayo ng brand OFW. We are a product. Huwag niyong isipin na yon. Kundi lumabas tayo na isang disenteng mamamayang Pilipino na hindi pumunta roon para sa ganon ay maging busabos. Mga ka-Pilipino, yan na ang aking sinasabi ngayon sa aking sarili, na sana ay manatili sa isip ng mga politiko na wala sana silang gagawing batas ng ating bansang Pilipinas, kundi
paunlarin ang industriya ng bansang Pilipinas. Hindi na yung kung ano-ano pang mga kabalbalan na maginagawa nilang mga batas. Gumawa kayo ng batas na maprotektahan ang mga scientists ng ating bansang Pilipinas, ng mga inventor ng ating bansang Pilipinas, ng mga technologies ng ating bansang Pilipinas, ng ating mga technocrats sa bansang Pilipinas. Alagaan nyo yan. Nang sa ganon, ay makapag-produce tayo ng maraming mga pabrika ng ating bansang Pilipinas. Para sa ganon, hindi na kami OFW. Para sa ganon ay hindi na kami, iniisip nyo na minamaltrato, iniisip nyo na kami ay domestic helper. Hindi kami ganyan. Kami ay edukado. Nakapag-aral kami. Isipin mo yan, graduate ng secretarial, nasaan ngayon? Nariyan mga Kapilipino, pinabayaan ninyo. Sa halip na diyan magtrabaho. Ang dami nyo mga kuskus balungos sa mga politiko. Ako ay merong batas na inilabas para mababa ang tuition fee. Mga Kapilipino, mahiya-hiya kayo, mababa nga ang tuition fee, makagraduate ang kapwa Pilipino. Saan magtatrabaho? Itataboy nyo, tatatakan mo kami ng brand. Ang brand ay OFW. That is now our brand na 8 million OFWs. Produkto ninyo kami. Mga tao ang inyong produkto. Di ba kayo nahihiyaan yan? Kaya gusto kong i-uplift ang ating kalagayan na mga lumalabas ng bansang Pilipinas. At dapat nga mahiya sila sapagkat, isipin mo, magkano binayad mo nung lumabas ka? $25, right? Opo. Oh, nasaan ngayon yung $25? From the 8 million. Nasaan yun? Kailangan natin ng tulong, napakaraming mga kuskus balungos. Wala silang mga project na makita na tayo, na mga OFWs, ay nasa mabuting kalagayan. Anong ginawa nila sa $25 na ibinabayad natin paglabas? Mga Kapilipino, yan, napakarami mga empleyado na i-hire nila para, kunwari, yung $25 na ibinabagay natin ay may appropriate di umano nila kuno nagagastusin. Para sa ganon, yung mga politiko doon isasaksak yung mga utang na loob nila ng mga bumuto sa kanila. Mga Kapilipino, we have to be logical now as a mamamayang Pilipino. Kaya, asan ba yung tubig ko? 1 year and mahigit na nanatili ka rito sa isang employer mo. Then, natuntunan mo yung kaibigan mo na tumulong sa iyo para pumunta sa Malaga, right? Opo, dito ko na po siya namimit. Nawawala Dito ko na po siya nakilala. Yung kaibigan kong sinasabi ko na tumulong sa akin dito sa Malaga, dito ko na po yun siya nakilala. So, anong year nung ikaw ay mapunta riyan sa Malaga, Spain? 2008 po. 2008. So, bali, dyan ay 5 years, 5 years ka na riyan. Opo. Okay. Yung employer mo diyan, yun ba ang employer mo simula nung 2008 hanggang ngayon? Hindi na po. Kasi lumipat na sila ng UK. Ilang years ka empleyado ng employer simula nung 2008? Yung unang employer ko po, British din siya. Ng 2 years din ako sa kanila. Kasuma lang na-divorce yung mag-asawa. So, nag-decide silang ibinta yung bahay nila. Kaya, ayun, napalipat na po ako ng bagong employer. Ganon din, British po. 2 years po din ako sa kanila. Hindi naman mahirap ang paghahanap ng malilipatan kapag ikaw ay binitiwan ng isang employer? Hindi naman po, kuya. Marami naman pong trabaho dito mapapasukan. At saka, mostly sa mga Filipino po dito, nagtutulungan po kung sino walang trabaho, yung nagtatawagan, nagbibigayan. Mm-hmm. So, bali 2 years ka doon sa Briton na employer mo nung ikaw'y mapalipat dyan sa Spain. Kumusta naman ang kalagayan mo ron? Mabait na sila, kuya. Wala akong masabi. Talagang, parang pamilya talaga ang turing nila sa akin. Kumusta naman ang swelduhan? Ayos naman po. Sobra. Maganda naman ang pasawa nila na sumusunod naman sila sa lay po dito sa Espanya kung magkano ang dapat ang isahod sa katulong. So pagdating naman sa mga day off, sa mga holidays, binibigay po nila.
So, itong kinaroroonan mo ngayong employer, yan yung pangatlo, right? Opo. Mag-iisang taon ka pa lang dyan. Kung hindi ako nagkamali Ano po, sa aking mga deduction dito. Actually po, itong panghuli kong employer, kumbaga, 3 employer po to sa akin na ng part-time job. Dati kasi yung trabaho ko, dati employer, live-in job ako noon. Every weekend lang ko lumalabas. Ito nga naman ngayon, nang leave out ako. So, kumbaga, yung sinasahod nila sa akin per hour. So, sa isang araw, ganito. For example, 8 hours ako sa isang employer. Tapos, the next day naman, iba namang employer ang tatrabahuin ko doon. Ganon po. Ngayon, magtungo naman tayo dito sa Facebook. Yan. Noong bang ikaw ay umalis from the Philippines, ay bihasa ka nang gumamit ng internet or Facebook or Friendster or what? Dito lang po sa Espanya ako natutong mag-Facebook. Kasi sa Pilipinas, hindi ko pa yan yung sa internet. Tapos, sa Saudi naman, bawal ang cellphone, bawal ang laptop, bawal lahat. So, dito lang po, nang dumating ko sa Spain, dito po lang po natutunan yung Facebook, yung Friendster po. Anong year yun noon? 2009 po. So, bali, 4 na taon ka na nagpe-Facebook. Ikaw ay mas senior sa akin. Natuto ako mag-Facebook 2010. Obvious ba? Hindi. Kaya ko, alam mo kung bakit? Kaya ako inaalam ang, hindi sa ano paman, kundi gusto ko lang kasing establish sa mga nanonood sa atin na tayo na mga OFWs ay madudunong. Marunong gumawa ng paraan upang sa ganon ay maihayag natin ang ating damdamin na hindi nakatago rito ang ating homesick, lovesick, lungkot, pagod, hirap. Kaya yung lagi kong intro ay pinasasaya ko ang mga nanonood sapagkat yan ang larawan na dinadala natin sa ibang bansa na tayo ang hindi lang alam ng mga politiko ng mga leader leader ba sila? Totoo nga bang leader sila? Itong mga politiko na leader kuno. Yan, kuno dahil hindi naman sila marunong na leader Dahil kung marunong silang leader, hindi nila pababayaan yung 8 million na OFWs sa lumabas ng bansa. So they are not a good leader. Yan. Pinababayaan yung anak sige, sige anak, umalis ka. Maghanap buhay ka para may dadalhin ka nitong 15 to 20 billion dollars. Sige anak, kahit malayo. Isipin mo, yan ang sitwasyon natin. So, ang ibig ko sabihin ay ito. Marunong tayo na gumawa ng paraan para tayo sa ganoon ay hindi nalulungkot, maaliw ang ating kalagayan. Kaya ini-establish ko yung paano tayo natuto na makipag-usap sa outside the world sa pamamagitan ng komunikasyon through internet. Ngayon, 2009, nung ikaw magsimula na gumamit ng Friendster dahil hindi pa yata gaanong sikat noon ang Facebook, so nagsimula ka sa Friendster. Opo. Then, lumipat ka sa Facebook dahil inagaw ng Facebook ang Friendster sa kasikatan. Ngayon, kailan ka naman naging aktibo sa grupo ng mga OFW sa Facebook? Siguro mga year 2010 po. Pero nagsisimula na ako doon sa mga pag-a-admin sa mga page. Doon nagpo-post na po ako doon. Isa na po ako sa mga commentators hanggang ginawa po ako ng admin. 2011 po, 2011, 2012, ayun, doon na po ako nagsisimula. Yung palala ng pagka-active ng Facebook po. Bakit ka natawa? Ba't hindi mo ituloy na pagka-addict? may hiya pa, kuya. May hiya pa ka mo. Ikaw naman, Kalpite, binulgar mo na palibasa, ikaw addict. Ano ang sa maisip mo, anong grupo ang nag-inspire sa iyo sa Facebook?
Yung ano po, yung page po ng Love Affairs. Yun po, kasi ano, dati may nagpo-post doon. Tapos yung mga, kumbaga, yung mga broken-hearted, gano'n. So, nandun po ako isa. Kasi nung time na yun po, kuya, isa din ako sa mga broken-hearted nung time na yun. So, kaya i-share ko rin sa kanila yung mga experience ko. So, hanggang sa, naano po ako ng may-ari po ng page na gawin akong admin. Kaya yun. So, yung mga, may mga padami na po yung mga followers ko. Nag-i-inbox na po sila regarding sa mga problema nila sa buhay. Yun, nagbibigay din ako ng mga inspiration sa kanila. Gano'n po. Payuhan mo nga ako. Ako ay umiibig. Patay tayo dyan. Hiningan pa ng sample. Humanda. Nako, ako ay papaluin ng walis ng aking misis nito. Ikaw, Kalpito, sobra ka. Kuya, pag hindi ka naman broken-hearted, parang hindi deep yung maibigay mong advice. Oo, tama. Yung feelings mo, yung feelings. Pag Ako kasi ay taong masaya. Kaya hindi ako nagtayo ng grupo sa Facebook ng mga may kinalaman sa depression. Kaya ako ay nagtayo ng grupo na puro bungis-ngisan. Sinitiyak ko yung mga pinasok mo doon as member ay sasakit ang panga nila mamaya. Alauna mamaya ay mayroon akong question. Hula hoop question. Ewan ko kung alam mo na yung ginagawa ko roon. Pinatatranslate ko sa English yung pinatatranslate ko sa Tagalog yung salitang Tagalog. Opo. Bibigyan kita ng halimbawa. Ano ang Tagalog ng itinigil? Ayan. Nosebleed ako dyan, kuya. Okay. Ngayon, ibibigay ko sa iyo. Ito kung bakit napakarami ang mga naghahalakhakan. Dahil ang Tagalog ng itinigil ay 18 agila. Okay. Eaten, eagle. So, sasakit ang tiyan nila at sasakit ang kanilang panga sa katatawa mamaya. Subukan mo na sundan kahit na hindi ka mag-participate dahil nakalagay doon. Ang pinakamababa na comments na inaabot ng aking post ay 800 hanggang sa 6,000 sa loob ng isang comments, isang post. Kaya maaaliw kayo. Kahit na hindi ka mag-participate, basahin mo na lamang yung pagkatapos noon, nung magdideclare ako ng valedictorian, basahin mo, sundan mo yun, at sasakitan tiyan mo habang binabasa mo. Okay, at any rate, kaya iyon naman. Na-establish mo ang iyong camaraderie, ang iyong pakikipagkaibigan. Kaibigan ba? Pagkaibigan o pakikipagkaibigan sa sa Facebook. Magkaiba kasi yung kaibigan at saka kaibigan. Kaibigan at kaibigan. At any rate, yun ang nauna mong naging matibay na panimula ng iyong pag-Facebook. So, nakakukuha ka doon ng maraming mga friends. Then after that, anong kasunod? Ginawa po mayroon pong nag-invite sa akin na online radio station po na bilang pag-DJ, yung mga nagpi-play ng mga request music po, yun. So doon po ako nag-DJ, nagpi-play ng mga songs po na gusto nila. At the same time, meron din mga chatters na sa chat box po. Yan po ang libangan. Anong year yun? 2012 po. Oh, ngayon lamang pa. Last year. Okay. Ikaw ba'y may karanasan sa pag-DJ naman? Anong ginagamit nyo? Wala naman. Turntable o cassette o computer o anong ginagamit ninyo? Ng computer po, kuya, meron na kaming tinatawag na Sam Radio na kumbaga online po na kami on air. Okay, yeah, alam ko 'yan. Sapagkat kung inyong tatanungin, isa ako sa kauna-unahan na narinig sa internet yung aking Radyo Pilipinas. That was 1999.
2002. 1999 nag-radio internet na ako. 2002, inimbento ko na ang first internet television in the world. 2002, nung dial-up pa lamang. Wow. So, alam ko yan. Alam ko yung sinasabi mo na internet radio. Ngayon, itong iyong kalagayan ngayon, magtungo tayo rito. Dahil sinarhan mo yung pintuan kanina na ikaw ay meron ng boyfriend. Yung bang boyfriend mo, itong si Calpito talagang pag-alamero to chismoso to yung bang boyfriend mo ay dyan mo nakilala sa Facebook o sa Pilipinas pa o Calpito! Sa Facebook lang po. Sa Facebook? Sa Facebook lang po, kuya. Talaga itong si Facebook talaga, pampira ka talaga, may magnet ka talaga talaga din naman tong Facebook na ito. Bakit hindi ako makatagpo sa Facebook? Bungis-ngis kasi ako Kaya akala nila puro biro sino yung nakikita ko doon sa likod na yan? Na merong headset. Yan, nandun. Anong pangalan nun? Namabati ko naman. Anong pangalan? Nasa internet cafe ako, kuya. Hindi ko kilala. Ganun ba? Okay. Nasa internet coffee ka. Okay. Akala ko nasa yung studio kanya. Alright. Ngayon, ay ilang taon na iyong boyfriend na kayo ay ang sarap na itong pag-usapan. Nako, talaga din naman kinikilig si Calpito Nakakilig. Tatanungin ko muna, ilang taon na kayo steady? Ano po, 1 year, 1 month na po. Alam na alam mo. Ilang oras? 13 months. alam niya. Italyado, ha? Nako, malilintigan itong iyong boyfriend ngayon. Talagang, dahil marami ang mga nasa Facebook ngayon. At siyempre pumuporma. Hindi ko naman sinasabi na ikaw ay hinuk o ano. Paano ligawan? Chismoso ka talaga, Calpito. Wala kasi akong karanasan dyan. Ngayon, siya ba ay admin? Siya ba ay taga-subaybay ng iyong lover's talk o what? Ano lang po, kuya, sa comment lang po ng post ng kaibigan ko. Ayun, nagko-comment po siya doon. Tapos hindi ko napansin na nandun pala yun siya. Nagko-comment din ako hanggang sa kaming dalawa nagpapalitan ng comment. So, hanggang sa nag-add friends na po doon. Nagsisimula po kaming maging friends, nag-chat-chat, nag-stan. Wow! Talaga din naman, ayaw ko na ng kung ano pa ang kasunod noon. Basta si Miera Jane ay umibig at pwede ba natin banggitin yung pangalan niya? Or pwede mong sabihin, pwede mong or not? Ruel po. Wow, Ruel, Manuel. Kapalit pala kami magka-sound okay? Napakaswerte mo, Ruel. Congratulations. At itong aming pagkukwentuhan na ito ay ini-establish ko lamang na isang mabuti, isang dapat at marapat lamang na sundan ang isinasagawa ng isang tunay na Maria Clara na hindi pwedeng pagsamantalahan, na mayroong sariling prinsipyo na hindi nagsasubmit sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya mapalad ka, Ruel. Ang iyong girlfriend ngayon ay mawiwi ka kung isang tunay na Maria Clara, simbolo ng ating bansang Pilipinas. Sipin ninyo, yan, mga ka-Pilipino, sana nakikinig ang mga leader kuno ng ating bansang Pilipinas na simula ngayon sana ay gumawa na kayo ng paraan kung paano mapapatatag ang industriya ng ating bansang Pilipinas. Alagaan ninyo ang mga inventor
alagaan ninyo mga scientists, alagaan ninyo mga technologies ng ating bansang Pilipinas sapagkat sila magpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Ang Europe, umunlad dahil sa kanilang mga scientists, mga inventors, mga technologies. Ang Amerika, pinaunlad ng kanyang mga scientists, mga inventor, mga technologies, ang bansang Amerika. Sila nagpaunlad nito, mga Kapilipino. Hindi mga politiko, kundi sundan ninyo ang kasaysayan ng universe. Ang nagpaunlad ay ang mga inventor, mga physicists, mga scientists sa anumang bansa sa ibabaw ng lupa. Huwag nyo kami itapon ng mga inventor. Ilan ang aking imbensyon na nakapatent sa Amerika, mga Kapilipino? 11. Hindi, meron ako ipinapatent sa Pilipinas way back 1996. Isinoli sa akin. In-apply ko sa Amerika, mga Kapilipino, na aprobahan ang aking patent. I have 11 patented, patent and copyrighted inventions sa Amerika. Nasaan si Calpito? Nasa Amerika! Sapagkat, yun nga ang isang invention ko pinapatent ko roon. Ni-reject ng bansang Pilipinas. Ganyan ba ang pag-alaga nyo sa mga dapat na magbigay ng kalinga sa kaunlaran at industriya ng ating bansang Pilipinas? Alagaan ninyo. kaya alam mo kung nung ako nagprograma, 2008, nagbalik kasi ako sa Pilipinas Dahil umalis ako ng Pilipinas 1982. Matapos na maging 1983, maging Hall of Fame yung aking programang DCRH Operation Tulong. Sabi ko, this is it. I reached the peak of my career. I have to go somewhere else. Kaya nagpunta ako sa Amerika. Ngayon, nagbalik ako 2008 hanggang 2010. Nakita ko ang sistema ng ating bansa Pilipinas. Sa programa ulit ako roon sa Pilipinas. Kaya ang biro ko sa COMELEC ay ganito. Huwag niyong aprobahan ang application ng isang kandidato kung wala siyang isang imbensyon. Tama. Dahil, ang sabi ko, kung manalo yan, kung meron siyang imbensyon, itatayo niyang pabrika doon sa kanyang lugar. Let's say, mayor ng Pasay. Di magtatayo ng isang pabrika doon sa Pasay. Yung mayor ng Cagayan, Dipolog City, na nanalo, meron siyang isang imbensyon. Di tatayo niya doon yung kanyang pabrika. So, ilang pabrika, ilang politiko ng ating bansa Pilipinas, ilang pabrika may tatayo nila. Yan ang aking biro noon, pero masakit na biro sa COMELEC. Yan ang aking komentaryo noon doon. Na hanggang ngayon ay binibiro ko yan. Sana, yung butuhan natin, huwag na yung buksingero. Huwag na yung asawa ng buksingero ang ating iboto. Huwag na yung artista, huwag na yung announcer, huwag na yung commentator, huwag na yung kung sino-sinong mga popular. Ang iboto natin, mga Kablebino, mga ka-OFW, ay yung marunong, madunong, at alam natin na merong sariling paninindigan na hindi dahil sa popularidad. Yan, mapagsamantala kasi sila. Buksingero na sikat, kakandidato na, manalo na. Ngayon, kakandidato naman yung asawa. Yung anak ng senador, kakandidatong mayor. Yung asawa ng congressman, kakandidatong senador. Mga Kapilipino, nasaan na? Nasaan ang isip ng mamamayang Pilipino? Kaya ngayon ay gumising tayo sa katotohanan. Bumoto kayo na maayos, hindi yung dahil sa popular, dahil sa sikat na boksingero, iboto nyo. Mga Kapilipino, gumising tayo sa katotohanan. Marami nagagalit sa akin, mga tagahanga ng boksingero. Mga Kapilipino, ako ay numero 1 tagahanga ng boksingerong yan. Subalit, dahil sa kanya pagkaboksingero, hinahangaan ko. Pero, bilang isang politiko, zero siya sa akin, mga Kapilipino. Yan ang katotohanan. Dahil, ang kailangan ko sa Senado, kailangan ko sa Kongreso, ng mamamayang Pilipino, ay yung marunong gumawa ng batas ng ating bansang Pilipinas. Hindi ko nilalait. Hindi ko pinabababa ang uri ng isang boksingero. Subalit, yung graduate, mga cum laude, matatalino, mga galing na mga abogado ng ating bansa. Nasaan na sila ngayon? Tatalunin ngayon ng sikat? Mga Kapilipino, where's the logic? Kaya hindi tayo umuunlad. Ngayon, ikaw ba nagko-komentaryo din sa iyong programa? Hindi pa po. Anong title ng programa mo dyan? Isang programa ng, lang po yun, kuya, sa mga broken-hearted nga po.
Mga pangano lang po sa amin pang palipas oras. Hindi, Ganun alam mo, nagagalak ako. Nagagalak ako riyan. Sapagkat meron kayong initiative. Gumagawa ng paraan. Para sa ganun ay bulalas, maging komunikasyon. Kayo ang tulay. Alam pa ninyo yung mga nag-Facebook ngayon? Yan ang tulay ng ating komunikasyon. Yan ang nagpapaigting ng ating samahan. Yan ang nagpapaigting ng ating pagiging OFW. Kung hindi dahil dito, ay siguro konsumido na ang utak ng mga katulad kong Totoo po OFW. yan. Laking tulong po ng Facebook talaga. Oo. Kaya, pero, matalas din yung Facebook. Marami ding mga nangunguluntoy diyan. Opo. Yung mga umibig ng todo, na yung pala ay hindi yun ang pangalan, kaya siguruhin mo na si Ruel ay yun ang kanyang pangalan, ha? Yun na po, kuya. Sumok na po. Kumbaga nakaligtaan na po niya lahat ng mga pagsubok. Kumbaga gano'n. Wow! Talaga din naman. Nalampasan na po. Wow! Kasi sa Facebook, dyan sa Facebook, ang siguro mga 65% ang mga naraya sa Facebook ay hindi tunay nilang mga pangalan. Ang tawag dyan ay Facebook name. Kaya mag-ingat kayo. Kung minsan, yung pangalan niya ay pangalang foreigner, porigner. Paranger. Porigner. Ay akala ninyo porigner na. Tapos maglalagay ng retratong porigner. Mai-inlove kayo dyan. Lalong-lalo na kung ang galing ng mga mag-post dyan. Kaya pag-ingatan ninyo. Ito ang payo ko sa mga nagpa-Facebook na nai-inlove. Dahil maraming mga nai-inlove din sa akin, baka malay nyo na hindi ako si Manny Calpito. So, ako ay natutuwa na dahil natagpuan mo na yung kaligayahan mo dyan sa OFW, masaya at naisishare mo na ngayon, nakatulong ka sa ating mga OFW. Meron ka bang maisip na hindi mo makakaligtaan na tinulungan mo sa Facebook? That noted sa iyong isipan na kailanman siguro hindi mo na makakalimutan. Maliban dun sa natagpuan mo ang iyong amore. Sa Facebook po. Yung mga yung mga followers ko po sa group. Yun, kumbaga sila tuwing na na-frustrated sila. Sila po yung kumbaga hinahanap-hanap po nila ako, nag-inbox po yung mga love problems na naghahanap sila ng kausap. So yung nag-i-spend po ako ng time sa kanila, nag-advise hanggang sa nakaka-overcome po sila. Yung iba naman sinusunod nila yung mga advice ko. So, na-flatter naman ako na ina-appreciate naman nila dahil sabihin na tama ka pala, DJ Harty, ganito, ganyan. O tama ka pala, DJ Harty, salamat. So, yung kumbaga lumalakas yung loob mo na na-flatter ka talaga na worth pala yung time na in-spend mo sa kanila. Yun po. Wow! Sa iyong nadarama, hindi na 5 years, sa iyong nadarama ngayon, ano ang nakikita mo sa sarili mo after 3 years? After 3 years po, I'm sure makakauwi na po ako ng Pilipinas. Makakasama ko na po yung anak ko. After 3 years siguro po, makukuha ko na po yung anak ko papunta dito. Mapipetisyonan ko na po. Sa ngayon pa kasi, napaprocess pa po ako ng working visa ko po dito. Kaya hindi pa ako nakakauwi within 6 years sa Pilipinas. 7 years something. Ang ibig mo sabihin, ay 6 na taon na hindi ka nakakauwi ng ating bansa Pilipinas. 7 years na siguro. 7 years. 7 years na hindi mo nakikita ng personal ang iyong supling. Opo. Kita ninyo? Narinig ninyo, mga politiko? Narinig ninyo, mga leader ng bansa? Nakita ninyo? Narinig ninyo? Diba? Anak mo, 7 taon hindi mo nakita. Alam mo na, sumasakit ang aking dibdib kapag nakakarinig ako ng ganitong mga kwento. Gusto ko man na palakasin
ang aking kalooban. Subalit sinusubukan ko na lamang na isipin. Isipin mo ito ay naging karanasan ko. Nung dumating ako sa Amerika, way back, 83, hindi ko kasama yung aking kaisa-isang anak. 2 taon siya nung aking iwanan. Hindi ko naman madala rito sa Amerika dahil TNT ako sa Amerika. Ganyan ang aking karanasan, mga ka-Pilipino. Umalis ako ng bansang Pilipinas na hindi sa pagyayabang. Number 1 ang aking programa sa Pilipinas. Walang makatalo sa loob ng 5 taon ang DZRH Operation Tulong hanggang sa naging Hall of Fame. Subalit, kinakailangan umalis ako sapagkat kailangan ko nadagdagan ang aking kailangan. Kung naroon ako, nakapag-invento ba ako ng 11 imbensyon? Nakapaglabas ba ako ng mga libro? Kung naroon ako, dahil wala naman sumusuporta, magkano lang ang sweldo ko nung ako ay announcer sa DZRH, mga ka-Pilipino. Sapagkat, sana walang tatamaan. Sapagkat, nung ako ang announcer, mga ka-Pilipino, ako lamang ang hindi nila pwedeng lagyan. Ngayon, tingnan niyo ang mga announcer doon. Kay lalaki ng mga mansyon. Mga ka-Pilipino, wala na. No comment. Ngayon, pagpatuloy ko. Katulad mo ako, Mira Jane. 2 taon yung anak ko nung ako ay nagpunta sa Amerika sapagkat ako ay TNT. Gumawa na lamang ako dito ng paraan na yung employer ko ay i-petition ako. So, noong ako'y dumating dito, gabi-gabi, mga ka-Pilipino, na naiisip ko yung aking anak. At ayokong magpunta sa Disneyland, ayokong pumunta sa mga ibang mga lugar na makakakita ako ng bata na umingiti, humahalakhak at tumatawa. Sapagkat yung kalooban ko ay hindi ko mapigilan ang hindi humikbi at hindi lumuha. Kaya nararamdaman ko ang nararamdaman mo, Mira Jane. Katulad ninyo ako ng mga OFW. Baka iniisip ninyo. Hirap na, kuya. Sobrang hirap. Baka iniisip ninyo. Nung dumating ako rito, isipin ninyo, number 1, yung programa ko sa Pilipinas, na hindi naman pagyayabang. Ang pangalan ng Manny Calpito ay noong panahon na yon. Ngayon, medyo namatay na yung mga tagahanga ko, kaya kung pumunta kayo doon, sabihin, hindi na namin kakilala. Paano namatay na? Yung mga karamihan sa mga sumusubaybay sa akin. Nung dumating ako rito, alam mo bang, nagtrabaho ako sa pabrika. Pabrika na yung kamay ko at paa ko ay nababasa, nabababara ng tubig dahil pabrika ng tela. Subalit after a month, pinag-aralan ko kung paano maging chemist. Hindi naman ako nakapag-aral Naging chemist ako, mga ka-Pilipino, sa loob ng 8 taon sa aking pabrika na aking pinasukan. Subalit, habang ako ay chemist, nag-aral ako ng kung ano-ano. Hindi ako tumigil ng pag-aaral dito sa Amerika sapagkat libre ang pag-aaral. May sweldo ka pa. So, simula noong 1983 hanggang pwede ako mag-aral, mga ka-Pilipino, nag-aral ako sa Amerika. At natutunan ko ang kahalagahan ng edukasyon at nadadagdagan ang karunungan ng isang tao sa pag-aaral. Kaya yan, sipin mo, nagkita kami ng aking anak after 2 years. Sipin mo yon. Ikaw, 6 years. Samantalang ako nangayaya sa loob ng 2 taon. Mabuti nga ikaw, napapakingti kita Kailangan Pag hindi, mangangayayat lalo. Oo nga, oo. Ngayon ay katas ko na lahat ng mga gusto kong katasin sa iyo. Baka meron kang nais na ipaabot na hindi ko na-touch na dapat nating may bahagi sa mundo. Go ahead, Mira Jane. Para po sa mga OFW po, kuya, gusto ko lang ipaabot po sa kanila dahil alam naman natin na may kanya-kanya po tayong karanasan sa mga employer natin sa trabaho, lalo-lalo na nandun sa mga sa mga Riyadh, Saudi o sa mga bansa ng Arabo. So gusto ko lang po iparating po sa inyong mga kababayan ko na kung magkakaroon man kayo ng employer na masasabi nating hindi mabait o yung iba naman minamaltrato, ano na lang po, ipaglaban po natin yung right natin. Huwag nating ipakita sa kanila na huwag natin ipanaig yung takot natin. Kumbaga, based po sa experience ko po, ng ganong, for example, nandiyan na sa kalagayan na yung iba po hinaharas na po na yung amo, yung iba minamaltrato na po.
gamitin niyo na po yung utak niyo kung paano niyo malabanan kung paano niyo ipaglaban yung karapatan niyo po, kung paano po niyo tawag nito, yung mapanalo kayo sa mga pagsubok na dumating sa buhay niyo. Planuhin niyo po lahat na kung maaari, hangga't maaari hindi kayo mapasama po sa kasamaan. Ipaglaban po natin bilang isang Pilipino. Huwag mo nating ipakita sa kanila na kaya na lang po nating kaya na lang nila tayong bayaran o kaya na lang nila tayong apak-apakin. At saka gusto ko pong iparating dyan sa mga imbahada po ng Pilipinas sa iba't ibang bansa po na sana man lang magbigay sila ng taus-puso na tulungan ang mga kababayan natin. Hindi yung puro, kumbaga kasi kuya, hindi ko naman ini-specify yung mga imbahada natin. Pero based lang po sa naranasan ko po sa Singapore, kaya lang po sila bayaran ng amo. Kumbaga, for example po, marami kasi ako naririnig doon na Pilipina na ginagahasa. So, pagkatapos niya dinadala sa embassy. Ngayon, yung embassy naman doon, nagbibigay sila ng kumukontak sila doon sa employer. Yung employer naman nagbibigay ng kumbaga pera para lang pauwi ng yung Pilipina, yung biktima, para malinis lang. Pero hindi natin alam yung transaction nila sa loob, di ba? So, imbis na tulungan nila hindi, pinapauwi nila na walang-wala. So, nung time na nandun ako sa Singapore po, kuya, na nakakaroon din ako ng problema doon, hindi ako lumapit sa embahada ng Pilipinas, kundi police report po ako sa Singapore. Wow! Talaga din naman, ano? Kaya yun ang nga sinasabi ko. Yung empleyado, tignan niyo ang comparison na. Yung empleyado ng embahada, ano na itutulong niyang kaunlaran ng bansang Pilipinas? Kaya tignan niyo kung gaano. Tignan niyo ang logic. Yung OFW, ilan ang kanyang napapadalang dollar every month? Itong empleyado na tamparurong ng embahada, ano ang naitutulong niya sa ating bansang Pilipinas? Pabigat dahil swelduhan pa siya. Pag nilapitan mo, sa halip na tulungan ka, ay pabibigatin pa ang iyong problema. Tignan ninyo. Subukan ninyong isipin. Kaya ang pahalagahan natin ay ang OFW at wag natin saluduhan yung mga nandun sa embahada sapagkat sila ay sumusweldo galing sa iyo na OFW, galing sa atin. Kaya dapat tayo ang amo. Ay, narinig ko yung word amo. Sa wakas, naging amo kami. Kami ang amo ng mga empleyado sa yung pagkakataon natin, let's invert it. Tayo ng mga OFW, ang amo ng mga katulong sa embahada ng Pilipinas. Nakaisa kami. Baka akala bakit? Dahil kami nanunuweldo sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, may susweldo ba yung mga empleyado sa katulong sa embahada, di ba? Hindi wala silang trabaho kung hindi dahil sa atin. Kaya igalang nila tayo dahil sila ay nag-apply sa atin para i-hire natin sila na katulong. Katulad ng presidente. Sino ang amo niya? Tayo. Dahil tayong bumoto sa kanya. Di ba? Tayong kanyang amo. Yung congressman, yung senador. Ito ay dapat ninyong isaisip, mga kapilipino. Binutuhan ninyo, kumbaga sa nag-a-apply ng trabaho. Yung congressman, nag-apply ng trabaho bilang isang congressman. Sino mag-hire? Ang voters. Di ba? Sasagutin natin, pwede ka. Bubutuhan natin. So, tayo nagdesisyon para siya ay magkaroon ng trabaho as bilang senador o bilang mayor, bilang governor. Pero nababaliktad. Pag nasalubong natin, yung hinire natin na governor, tayo, tulungan po ninyo kami. Di ba? Dapat yan, kapag nasalubong natin ang senador, congressman, mayor, governor, pag nasalubong natin, taas noo tayo. Sa halip, siya ang babati sa atin. Ay, Miera Jane, thank you sa pagluluklok mo sa aking trabaho ngayon. Dapat ganoon, hindi. Tayo ngayon ang nakayuko na pag nasalubong natin sila, ay tayo ito nagpapakumbaba. Tayo nagbigay ng trabaho sa kanila .
Kaya mga ka-Pilipino, we have to think it over. We have to be logical as imamamayang Pilipino. Panin na mag-isip tayo. Tama. Tayo nag-hire sa kanila eh. Kaya maraming mga nagagalit sa akin, pero ito ang katotohanan. Huwag kayong magalit sa akin sapagkat sinasabi ko lamang totoo. Hindi ko nilalait ang inyong posisyon. Ang akin lamang ginigising ay ang damdamin ninyo na pahalagahan ang inyong pwesto sapagkat kami ang naglukluk sa inyo. Alagaan nyo kami na nagbigay ng inyong trabaho bilang senador, bilang presidente, bilang congressman, mayor, governor, etc., etc., etc. Kami ang nagbigay. Tandaan nyo yan. Kami ang nagbigay ng trabaho sa inyo. Hindi kayo basta na lamang naging senador. Hindi na lamang basta kayo naging congressman. Nag-apply kayo sa amin para kayo ay aprobahan namin. Kaya kayo ang empleyado namin. See? Tayo ang employer. Ha? Tama. Oh, kita mo, the logic is there. Bueno, sandali lamang, titignan natin yung mga tagahanga mo rito kung ano ang nais nilang ipaabot, ano? May mga nakikita ako rito na gusto yatang batiin natin or what. Okay? Mula sa kay, magbabasala ako dito, ha? Mula kay Admin Irene Pergis Fidelino. Hello, Miss Miara Jane Balbosa. Nag-hello sa iyo. Si Hi. admin, ito yung mga admin ng Hula Hook. Admin Jean Amante, hello po, Miss Miara Jane Balbosa. Kumusta ka na? Diyan. Yan. Tingnan natin yung mga like. Ikaw ay hinahangaan ni Eileen Diaz de los Santos, Ayog Maribel, Lynn Marquez, Anicia Habalon Abangco, Jenny Capino, Gladys Gayeta, Weng de la Cruz, Irene Perges Fidelino, ito yung admin, Jocelyn Villarosa, Mary Jane Nolasco Domingo, Mika Gomez, Ichi Naines, Lia Rangcasho, Aileen Nitiwa, Nerissa Abelito, Maui Sugoy Chalanen. Ito ay isa nabuksan ko lamang, pero ayoko nang buksan yung iba, baka tayo ay maubusan mo ng oras. Ang dami mong tagahanga. Kaya ako yung nagagalak. Dahil nakaugnay kita, nalaman natin ang iyong karanasan na sana ay magsisilbi itong gabay ng iba pa nating mga OFW na nabibingit sa anumang uri ng kapahamakan bilang isang tunay na Maria Clara ng ating bansang Pilipinas. Saka wag susoko, kuya. Kahit na nung mangyari, wag susoko. Kumbaga, umalis ka ng Pilipinas dahil walang-wala ka. So, wag kang uuwi ng Pilipinas na walang-wala ka. So, ganun lang po. Talagang, kumbaga, kahit ganong lungkot sa ibang bansa, isipin mo lang yun. Kung gano'n din kahirap ang Pilipinas, kung uuwi ka lang din ng walang-wala. So, ganoon po talaga. Isipin po natin yung pamilya po natin. Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, direktamente mula sa Malaga, Spain, atin po nakaugnay ang isa pang may pagmamalaki nating OFW, isang larawan ng tunay na Maria Clara. Ang ating nakaugnay, si Miara Jane Balbosa, direct from Malaga, Spain. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa. Nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang inyong Kuya Manny Calpito po. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.